Yo, what's up mga kabutingting? Yan, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, meron tayo ditong repair na twin tub washing machine. Ang problema nito ay spin dryer. Brand nga pala nito ay White Westinghouse. Dito ay testing natin yung spin dryer. Yan, dito ay wala yang react at ako ay pala ay nag voice over lang dito dahil napakaingay. Tabi kasi ito ng kalsada. Pero yung washing nito, yan ay okay naman. Kung makikita nyo. At nagre-reverse din yan. Ayan, okay nga. So, wag nating kalimutan yung saksakan na hugutin para hindi tayo madisgrasya. At dito tayo sa likod. Medyo kalawangin pa naman yung mga tornilyo dito. Yan, gumamit ako dyan ng side cutter kaso hindi ko maipit yung tornilyo kaya ang gagamitin natin dyan ay flat screw. Pukpukin natin ang flat screw saka natin iipit sa side cutter. At habang ayan ay ating tanggalin yung tatlong tornilyo. Yan, kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko po ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag meron akong mga bagong i-upload na video. So ayan, natanggal na. So dito ay tatanggalin naman natin itong cable tie. Yung isa dyan ay tinanggal ko lang. Sayang din kasi kung puputulin. Tapos yung isa dyan ay pinutol ko sa side cutter. At tungkol nga pala sa mga nagtatanong kagabi kung bakit dalawang araw ako walang upload. Dalawang araw ako walang upload dahil dito sa ano na ito. Ewan ko kung anong tawag dito. So ayan ito yung dahilan kung bakit hindi ako nakapag-upload. Hindi ko rin alam kung ano yun. Basta yun yung nagiging dahilan kaya hindi ako nakapag-upload. So balik tayo dito sa ating ginagawa. Yan, common nga pala nito mga kabutingting ay light blue. Line capacitor nito ay kulay violet. Tapos single capacitor niyan ay kulay blue. So gagamit tayo ng tester para yan ay ating i-tester. Pero dito ay okay naman yung pinaka motor nito or yung pinaka spin motor. Lahat ay mayroon tayong nakuhang resistance. Bali, lagay lang natin yung ating tester dyan sa yung isang test probe sa light blue. Yan, kung makikita nyo sa tester ay okay naman. Kaya tinester ko rin pala dyan yung pinaka linya papunta doon sa taas sa spin timer or sa door switch. So dito naman ay tinusok ko lang yung isang test probe dyan sa kulay brown, papunta yan doon sa taas. Tapos ikot muna natin yung spin timer bago natin pasok yung test probe dito. Diyan. Tapos yung isang test probe naman ay ilalagay natin sa kulay violet. Yan, kung makikita nyo dyan sa ating tester ay wala, OL pa rin. Kaya nagduda ako na posibleng ang problema nito ay door switch. Pero magugulat kayo kung nandun na tayo sa taas. So ayan, bali dito tayo. Tatanggalin lang natin yung tatlong tornilyo. Ayan, para maiangat natin yung pinakalagayan ng switch. Tapos dito ibabalik tayo sa baba dahil tatanggalin natin yung pinakakable sa drain valve. Pati itong kable dito sa pinakapreno sa spin motor. So balik tayo dito sa taas. At bali gamit tayo dyan ng flat screw. Tulak natin kaso medyo nahirapan ako dyan. Kaya lilipat ako dyan sa kabila o doon sa harap. Dahil ayaw matanggal. Napakaingay yung aso ko. Ako kasi ay nag-voice over lang dito. Dito ay kailangan mo lang dahan-dahanin yung pag-angat sa para hindi maputol yung mga lock. So dito ay putol na yung pinaka-spring niya. Ayun, ang gamit naman noon ay pag iangat mo yung kanyang takip ay hindi siya bababa.
At ito yung pinaka problema niyan. Bale, yung dalawang linya ng wire na nakakabit sa spin timer ay nginat-ngat. Kaya ayaw gumana. Yan lang yung nagiging problema sa spin dryer nito. So yan ay aking pinutol. Tapos dinugtong at lagyan ng electrical tape. At habang ayan ay ating pinuputol at idudugtong, saka lagyan natin ng electrical tape. Yan, mega love shout out sa lahat ng aking mga silent viewers, organic viewers. Mega love shout out po sa inyong lahat at sa mga kaibigan ko sa YT, lalo na sa mga solid kabutingting dyan na patuloy na sumusuporta at walang sawang sumusuporta dito sa aking munting channel. At hindi ko na po kayo babanggitin ng paisa-isa. Yan, ako po ay taos pusong nagpapasalamat po sa inyong patuloy na suporta dito sa aking munting channel. So dito mga kabutingting ay nilinis ko rin yung kanyang pinaka contact point. Yan ay ating lilihain para magkaroon ng contact point. Pero ayan ay wala namang problema. Doon lang nagka-problema doon sa dalawang wire na nginat-ngat ni Johnny. Siguro ay mayroong naputol doon or wala nang nagkadugtong kaya hindi talaga gagana. At dito ay ayusin lang natin yung mga wire. Wag natin hayaan na yung mga wire ay nakakalat lang. Kailangan nating ayusin yan. So ganyan lang mga kabutingting. At yung pagtornilyo nga pala dyan sa pagbalik sa tatlong tornilyo hindi ko na pinakita. Tapos dito ay balik tayo dito. So dito ay wirings lang natin yan. At yung pag wirings dyan hindi ka na malilito dyan dahil kung makikita nyo kanina ay basta ko na lang na pinutol yung tatlong wire na galing sa spin motor. Kaya sa pag wirings nyan ibabalik mo lang yung pinutol mo doon sa kakulay nya. At dito mga kabutingting ay bali tinister ko rin yung capacitor dyan. Okay naman yung capacitor dyan ay 3UF lang ang nakalagay. Pero makakakuha ko dyan ng capacitance or microfarad na 3UF mahigit. So dito ay papakita natin na yan ay 3UF. So okay nga yung ating pagtester sa capacitor. So dito ay wirings na natin yan or ibabalik na natin sa pag wirings. At pagkatapos ko dyan mag-wirings ay ito, saksak natin yung power cord. Tapos inikot ko na yung spin timer kaya ayan kung makikita nyo ay gumagana na. At hila-hila ko yung preno dyan. So yun lang yung pinaka problema, yung dalawang wire. So hindi ko na rin pala dyan ipinakita yung pag wirings. At pagkatapos nito mga kabutingting ay naghanap ako ulit ng gagawin dahil napakaaga pa. At ito yung aking Buenamano washing machine. So yan, bali nakahanap ako ulit dito ng gagawin. Kanina kasi ay nag voice over lang ako dahil katabi ng kalsada at napakaingay ng mga dumadaan na sasakyan. So ito yung aking nahanap, wall pa na camel 16 inches. At ang ano nito, blade nito ay 5 or 5 blades. Ayan o, 16 inches ang nakalagay. WRF-16. Ilang ano to? 60 watts. Ano problema nito sir? Ayaw mandar? So yan, nakahanda na yung aking extension. Ayan o. So ito yung ating ititesting. Ayan. Tapos ito yung ating hihilahin yung kanyang tali. Ayan, walang reaction yung kanyang motor or kahit ugong ay wala. Pwede rin natin itong itester para maniwala kayo na ito ay walang ugong, pero tatanggalin muna natin yung screen para hindi sagabal or pati yung gagwang. Pati yung ilis Ayan. Tapos tanggalin na rin natin ito, pero bago natin tanggalin, ikutin muna natin. Ayan, kung makikita nyo, pre-wheel. Ayan o. Pre-wheel. Tanggalin muna natin itong kanyang pan cap pati ilis bago natin alugin. Para malaman natin kung ito may alog yung kanyang bushing. Ako, napakatigas. Pinalawang. Tabi kasi ng kalsada. Ayan. Dali, lagyan natin ng langis.
Ayan. Bago tayo maglagay ng langis, ayan, mayroon pang nilabas. Yun pa, air cooler na maliit. Tsaka Despa na Uretex. Ayan, lagyan na natin ito ng langis. Tapos, alug-alugin lang natin. Ayan. Tapos, gamit tayo ng side cutter. Ito ay ating igaganito lang, sabay tulak. Ayan. Pwede na natin itong hugutin. Tapos, alugin natin yung kanyang shafting. Ayan, walang alog. Tapos, okay yun. Mayroon tayong nahihila. Ayan o. So, ito yung ating tignan. Ayan. Bago tayo dumako dito sa motor, i-check muna natin yung kanyang switch kung okay pa. Baka mawaw mali tayo. So, tatanggalin ko muna yung mga tornilyo. 6 na tornilyo lang naman yan. So ayan, bali nabuksan ko na. So ngayon ay gagamit tayo ng tester para matignan natin kung okay ba yung kanyang switch. Minsan kasi ay nagkakaproblema itong switch, kaya bago tayo dumako sa motor ay check muna natin kanyang switch. Yan, on lang natin itong ating tester. Tapos select natin ito sa OL. Una ay dito, papasok natin itong isang test probe dito. Ayan. Tapos tignan natin. Ayan, wala. Dali ha. Ayan. Naka number 1 ba yata yan? Tignan natin kung anong number ito. Ayan, naka number 2. Tignan natin. Yung isang test probe ilagay natin dito. Tapos yung isang test probe ilalagay natin sa gitna. Kung mayroon itong makuhang resistance, ibig sabihin good itong kanyang switch. Ayan, nag-buzzer, ibig sabihin good nga yung kanyang switch. Lahin natin. Ayan. Ayan ay number 3 na. Tingnan natin. Uy, wala. Ayun. Kaso nawawala, wala. Wala. Ang pagbuang. Dali ha. 1 sa 1. Wala din. Natignan muna natin. Dahil wala tayong nakuhang wala, di nag-buzzer yung ating tester. Check muna natin itong kanyang switch. Tanggalin muna natin itong dalawang tornilyo. Ayan. Tapos tingnan natin. Okay naman. Igaganito lang natin. Iangat lang natin itong ito, tsaka yan. Angat lang natin ng konti. Bali, ibibend natin pataas para siguradong magkontak. Ayan. Tapos balik lang natin ito sa pagtornilyo. Ayan, tapos babalik ko lang yung takip. Ito. Ayan, nabalik ko na. Sunod, dito naman tayo. Tanggalin lang natin itong kanyang knob. Tapos tanggalin natin itong tornilyo dito sa takip sa motor, sa panlikod. Ginawa na pala ito. Ginawa na. Ayan, ay hindi sir. Bago na ang capacitor. So ito yung aking baklasin muna. Tingnan natin kung ito ay marirepair ko pa ba. Dahil mayroon ng gumawa nito. So stipot muna kayo dyan. Di ko na ipakita yung pagtanggal ng mga tornilyo nyan. Ayan, bali update ko kayo dito sa aking ginawa. Ito ay sinubukang tanggalin yung 4 na tornilyo. Kaso napakatigas. Kaya dito sila nag-opera. Sana ang ginawa na lang nito para mapakinabangan ay
nag-bypass na lang sana sila nito. Pagka ganitong okay naman yung bushing, wala siyang problema. Ito ang nagiging problema nito ay motor mga kabutingting. Mamaya pakita ko sa inyo na motor ang problema. Pero sayang, try nating buuhin kung mabuo pa. Dahil pag rewind ay medyo may kamahalan kasi dito sa amin. Kaya try natin itong i-repair. Papakita ko sa inyo na motor talaga problema nito. So ayan, gamit tayo ng tester, kaso ayos muna natin yung ating tripod para kitang kita sa camera. On lang natin itong ating tester, tapos select natin ito sa OL. Ayan, yan, tinanggal ko na yung capacitor dito sa dalawang linya dito. Yan, wala tayong nakuhang resistance, so ibig sabihin ay motor nga ang problema. Pero yung capacitor nito ay good pa dahil bago naman. Ayan, 1.5 pa ito. Ayan o, 1.556 dahil 1.5 din ang nakalagay. So ibig sabihin motor ang naging problema. Pero sabi ko nga, i-try kong buuhin pa. So puputulin ko lang ito dito sa, ayan, so i-wirings ko na lang siya ulit. Dahil kung hindi ko puputulin baka madagdagan pa yung patid. Ito kasi ay may patid. Dahil kung makikita nyo yung cable tie ay wala na, ano na, putol-putol. Ito ating igaganito lang. Ayan. Tapos basagin lang natin ito or iganyan lang natin. Yan pa, kaya ang ginagawa ko talaga pagka bypass, hindi naman matatawag na tamad na trabaho yun yung bypass mga kabutingting, dahil yun ay panigurado talaga na marirepair mong isang gamit. Yung sinasabi nilang nakakasunog pag walang thermal fuse, di sana matagal na ako na wanted. Dahil ilang taon na rin naman ako nag-repair nito, 22 years. Wala pa naman akong sinunog na bahay. Yung fuse nito pwedeng sira na, pero i-check natin. Ito, hibla ito. Ayan, check natin yung thermal fuse kung okay pa. On lang natin ulit. Oh, ayan, kasilik yan sa OL. Ayan, wala, sira na talaga yung thermal fuse. So tatanggalin ko lang tong hibla na ito. Ayan, kapulupot lang naman ito. Ayan, pinutol ko na lang. Tapos tanggalin natin itong mga sulog sa mga pinaghinangan, kaso dahan-dahan lang. Para makita nyo ay suzoom natin para kitang kita yung ating ginagawa. Ayan, ayan, di baling humaba, basta kita nyo kung paano ginawa. Pero pagka sa talaga ito, sa mga nagre-rewind, di na nila ito anuhin, tawag niyan, kakalikutin pa or buting-tingin, or sa madaling salita di na nila ito operahan. Pero mayroon ding mga nag-uopera nito. Yun nga lang ay malaki na kasi ang trabaho pagka ito yung siguro dito nagka-problema. Kaya ayan nagkaputol-putol yung hibla. Kaya ang ginawa, pinulupot na lang. At siguro pag pulupot niyan ay hindi na siguro kiniskis. Kaya ang nangyari, walang kontak. Ito putol. Ayan. Dali ha. Dan kailangan kasi nitong dahan-dahan at magaan lang yung kamay mo nito, dahil pag mabigat ang kamay mo nito, lalo pang masira yan. So ito yon, may nangitim dito. Hindi sunog yan. So kiskisin lang natin ito. Ang problema, wala pa pala akong nilabas na pang kiskis. Yan, kiskisin lang natin ito. Dalawang hibla itong kiniskis ko. Ewan ko lang kung kita sa camera dahil manipis. Ayan, tapos pupulupot ko lang ito.
Ayan, pupulupot ko lang. Ayan. Wala masyadong kita, wala sa gitna. Ayan, bali gagamit tayo ng hibla. Ayan, itong hibla na ito ay galing sa dryer to, kaya medyo makapal. So pagsamahin ko na lang para mabilis lang. Yung dalawang hibla na kiniskis ko kanina, ito ipupulupot ko dito. Pero itong aking hibla na sabi ko ay galing sa dryer ay kiniskis ko na yan, kaya mayroon talagang kontak yan. Ayan, tapos yan ay ating ihinang. Sana ba yung dulo nito? Yan, hinang lang natin ito. Tapos itong hibla na ito yung common. Try lang natin itong i-tester. Itong dalawa, itong galing sa itong hibla na galing sa common at saka itong wire na ito. Tester natin kung mayroon na ba. Kung mayroon na tayong makuhang resistance, kung ibig sabihin kung mayroon na, ay okay na ito. Dali ha. Ay, on pa pala natin itong ating tester. Ang problema, hindi kita. O, ayan. Testing na natin. Sana pa yung test probe. Lagay natin yung isa dito, tapos dito sa hibla na ito. Ayan, mayroon na. Ayan o. So, ito yung, itong hibla na ito yung papunta doon sa kapasitor din, dito. Tinanggal ko lang. So mayroon na. So ibig sabihin ay okay na yan. Kaso dali lang nakapulupot na yung ano. So ito yung ating i-wirings. Kaso magpalit na lang tayo ng wire dahil maiksi ito, para hindi tayo maalanganin. Tanggalin ko lang ito. Papalitan natin ng wire. Ayan. Ayan, sandali ha. Kuha tayo ng wire. So ayan, bali ito yung ating gagamitin na wire. Ayan. So itong aking dalawang hibla na dinugtungan ng wire na medyo makapal. Yan, lagyan lang natin ito ng spaghetti or cambric tubing. Yan. Okay. Tapos ito yung ating balatan dahil mag-wirings tayo. Ang pag-wirings nito mga kabutingting ay madali lang naman dahil kung ano yung mga kulay dyan na may hibla ay ililipat mo lang din sa kakulay para hindi ka na hindi ka na ano bang tawag dyan, hindi ko bali hindi ka na magbabago sa switch ba. Ayan. So ito ay wala nang fuse, thermal fuse. So itong wire na ito ay dali ha. Bali ito ay ating muna, kiskisin muna natin ito para magkaroon ng kontak. Sana ba yung aking wala pa, kagwang talaga. Ayan, ito na lang, shade cutter or cutter pala. Ayan, balatan lang natin ito bago natin ito pulupot sa hibla para magkaroon ng kontak. Ayan, pwede na yan. Tapos common ito, kulay puti. Zoom in lang natin konti. Ayan, pulupot natin dito yung common. Tapos ito yung ilalagay natin na wire. Ito ay papunta doon sa capacitor mamaya, itong kulay black. Ayan, tapos ito yung hibla nito ililipat lang natin sa mahaba-habang wire dahil maiksi pagkaputol. Ayan, pulupot lang natin dito. Ayan. Tapos halimbawa, hindi ko na siguro ipakita yung pag nito ha. Ay, parang nagkamali yata ako. Kagwang talaga. Nalito na. Pinting. Dahil hindi pala ito common. Ang common pala ito, kamatis ito. Ayan, nakabalot. Muntik pang muntik pang nalito.
Hindi lang muntik, nalito talaga. Dahil isang hibla na lang kasi yun. Pala, ito ay lalagay natin yan sa speed. Sa kulay pink. Muntik pa. Muntik pang magkamali. Bakit tao lang nagkakamali. Ayan. Tapos ito yung dito sa kulay pink. Ayan. Muntik pa, makalimutan. Muntik pa. So kung ano yung kulay nito, halimbawa ito kulay gray, may dalawang hibla ito, lipat mo lang dito sa kulay gray. Tapos pati itong dilaw, yung dalawang hibla ay lipat mo lang dito sa dilaw. So istipot mo na kayo dyan. So ayan, bali nailipat ko na yung mga hibla sa mga kakulay nya. So sunod natin gagawin ay ihinang lang natin yan. Hinang natin lahat. Ayan. Okay na yan. Tapos lagyan natin ito ng spaghetti. Or ito mga panakulob lang din niya dati. Ito na lang. Ito pala. Yan, pagka matigas na ito, wag nyo na itong gamitin. Palitan nyo na lang. Ito pa naman ay okay pa. Malambot pa siya. Kaya binalik ko lang siya. Tapos itong spaghetti na ito yung ating gagamitin. Total naman wala na rin kwenta yung ano ito, nakabalot na fuse. Ayan, tali lang natin ito. Ngayon pumasok. Malaki kasi itong aking cable tie. Pero hindi ako ang bumili nito, si Sir Aguedo. Salamat sa cable tie. Isa pang chicken joy. Ayan. Tingnan natin kung okay na ba ito, kung wala ba akong naputol. Masyadong mahaba naman din. Okay na yan. Tapos testin natin kung okay na ba. Ayan. Ayan, meron na 768 ohms. Okay na yan. Tapos dito tayo, balik tayo dito. Yan, kung makikita nyo, napakaganda pa ng kanyang shafting. Ganon din dito sa kabila. Ayan o, napakakinis. Ayan o. So gagawin na lang natin dyan ay maglangis tayo. Ayan, damihan. Tapos ito, para lumaki-laki yung may angat, bawasan lang natin ito. Dahil kukunti lang yung naiangat natin o nahihila kanina. Okay na yan. Balik natin dito. Ayan. Tapos lagyan natin ng washer. Okay na yan. Tapos ito ay lalagyan natin ng langis. Pero basa pa. Yung kanyang langis nito lalagyan lang natin. Marami-raming stock. Zoom out ko lang. Ayan. Naku, marami. Ayan, basang-basa. Hindi rin kasi maganda pag marami napupunta sa motor. Ay, dali. Meron siyang hibla. Okay na yan. So, simbol na lang natin ito.
nagiging problema lang nito ay yung motor. Medyo nahirapan nga din ako sa pagtanggal dahil matigas yung tornilyo. Bali nilagari ko na lang. Ayan, okay na yan ha. So balik natin tong mga tornilyo. At sa mga nagtanong kung bakit ako walang 2 araw walang upload, dahil sa meron akong ito, basahin nyo na lang. Yan yung nagiging dahilan kung bakit wala akong upload. Ako pa masipag ako mag video, yun nga lang hindi ako makapag-upload hanggang sa tinamad na rin ako dahil akala ko hindi na rin ako makapag-vlog. Kamatis talaga si Lolo. Ito nanghihinayang din ako kung hindi na ako makapag-upload dahil monetize na ba, tapos kahit maliit lang yung sinasahod ko sa sa YouTube dahil hindi naman tayo sikat na vlogger. Nanghinayang din ako. Sana ba yung mga tornilyo nito? Dali ha. Ito. Yan. Nilakaw ma'am. Yan, tapos lagyan natin ang washer. Ayan. Ayusin lang natin itong wire. Malaking tulong din sa akin itong pagwa-white kahit maliit lang yung sahod mga kabutingting dahil nakakaipon din ako para sa aking munting kubo, lalo na ngayon meron akong college. Ang tornilyo lang natin itong swing arm. Siguro yung isa pa, 2 pang electric pan, isang electric pan, isang air cooler sa part 2 ko na siguro yon. Sa part 2 ko na siguro yon dahil pag idugtong ko pa dito haba na yung video natin. Sa part 2 na lang yon. Yung kapasitor nasaan ha? Wala nang kapasitor ang kagwang. Ayun. So itong kapasitor ay kakabit ko lang dito. Kahit magkabaliktaran ay walang problema yan. So ayan, bali nadugtong ko na, tapos tube na lang yung aking inilagay sa halip na electrical tape para sa akin kasi mas matibay ito yung tube. So ngayon ay testing natin kung ito ba iikot na. Naka-steady yan. Ito na bang number dito? Yan, naka number 1 na yan. So pwedeng iikot na yan siya. Ayan, may ikot na. Mabilis ito mga kabutingting dahil yung capacitor nito ay okay pa naman. So ito yaking lilinisan lang muna yung mga accessories nito. So yan, bali nalinis ko na. So ito yung ating i-assemble. Ayos lang natin yung ating camera. Tapos pandarin lang natin. Ayan, naka-steady naman na. Tapos lagay ko lang dito sa number 3 para mabilis-bilis. Para malihan natin yung shafting, para hindi mahirapan yung may-ari. Saka natin lihain. Ayan, okay na yan. So pwede na natin itong ikabit yung ilisi. Ayan, para hindi mahirapan yung may-ari pag naglinis. Andal na naon day. Nagkaula po na kurente day. Kung ano ni ma'am, 60 watts naman. Hindi man ingon nga kusok. Igang yun ma'am. Igang kay init kayo.
So, testing na natin. Ayos lang natin yung ating camera. Ayan. Naka-zoom in pa yata. Hindi, naka-zoom out na pala. Ayan, saksak ko dito. Under na yan dahil naka number 3 na yan. Ayan. Patayin muna natin. Patayin muna natin. Kung sa number 1 ba ay kung iikot ba siya kagad. Pre-wheel na pre-wheel. Matagal huminto. Ayan, minto na. So, hilahin ko lang ito. Yung ano niya. Ayan, hilahan. So, ayan, ikot kagad. At number 1 pa lang yan, mga kabuting-ting. Ayan, o. Lagay natin sa number 2. Ayan. So, nagiging problema nito ay motor. Dahil pinakailaman kasi ito. Pero kung hindi ito pinakailaman, dahil pre-wheel, tapos okay yung bushing walang alog, babypass ko sana ito. Kaso, may problema yung motor niya. So, okay na ito. Ayan. Nag-swing pati. So, mapapakinabangan na ito ng may-ari. So, sa part 2 ko na yung air cooler at saka yung isang dispan kung ma-repair ba. So, ako ay kung nagustuhan nyo ang video na ito, baka pwedeng palike, tapos pakishare na rin. At higit sa lahat, kung bago kayong napadpa dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin po ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag meron akong mga bagong i-upload na video. So ayan, bali ako ay mag-iiwan na po sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye bye na po. Hindi na ako marunong magsalita.